Eto na mga kapatid, sa unang pagkakataon, nagpasiklab sa Australia ang mga fighter jet ng Philippine Air Force, mga tol. Yan, saludo sa inyong lahat mga chief. No, para sa pitch black exercise. Ang pinakamalaking military drills ng mga Air Force sa mundo. O, hindi lang to hindi lang to Australia, Pilipinas, sa buong mundo to mga tol. No, nagsama-sama para magkaroon ng isang tawag dito pitch black exercise. Yan ang tawag doon mga kapatid. So itong video panonoorin natin tong balitang to mula sa News 5 Everywhere. Ayan mga kapatid, kitang-kita natin yung title, no? Panoorin natin to at bigyan natin to ng reaction video at kailangan ngayon to ng Philippine Air Force para syempre mas masasa yung kanilang kasanayan, yung kanilang skills sa pagpapalipad ng mga jet fighter. Syempre alam niyo na kung ano yung pwedeng mangyari in the future mga tol. Kailangan magaling yung mga piloto natin, di ba? Kasi kung advance yung kanilang teknolohiya, advance yung kanilang jet, kung mas mahusay naman yung piloto natin, no match pa rin yun. Ganun ang labanan mga tol. So huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Sa unang pagkakataon, nagpasiklab sa Australia ang mga fighter jet ng Philippine Air Force. Nice. Para yan sa idinaraos ngayong pitch black exercise, ang pinakamalaking military drills ng mga Air Force sa mundo. Live mula sa Australia, nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Brian, ano-ano ang mga aktibidad sa pitch black exercise dyan? Hindi ko sure kung hindi ko sure kung nangyari na ba to dati. Pero sabi kasi sa unang pagkakataon mga tol, kung makikita mo mga tol, nagkakaroon ng mga ganitong drill, ganitong exercises, hindi lang Pilipinas, Australia o mga kapanalig natin bansa, buong mundo mga tol, na tila baga merong pinaghahandaang paparating ang mundo mga tol. 'Di ba nagkakaroon ng mga ganitong klasing drill, nagkakaroon ng mga ganitong klasing exercises sa buong mundo. Tila baga meron silang pinaghahandaang parating mga tol na ayaw nating mangyari. Alam mo na, 'di ba? Ayaw natin mangyari. Tuloy na. Jess, nagsimula na nga magpakitang gilas ang Philippine Air Force sa dinadaos na pitch black exercise dito sa Darwin, Australia. Bukod sa Pilipinas, kalahok sa multilateral exercise na ito ang iba't ibang mga model ng aircraft mula sa iba't ibang mga Air Force sa buong mundo. Mula sa runway ng Darwin Air Force Base kanina, nagpasiklab sa pag-take off at pagmaneobra sa ere ang FA-50 fighter aircrafts ng Philippine Air Force na sumabak sa kauna-unahan nilang pitch black exercise dito sa Australia. Kung dati observer at nanonood lang ang mga pilotong Pilipino, ngayon kasama na sila sa 21 bansang kasali sa isa sa mga pinakamalaking multilateral exercise ng mga Air Force sa mundo. So nangyayari na to dati. Kaso dati, observer lang tayo, nanonood lang. Ngayon kasali na mga tol. So talaga nakaka-proud mga tol. 'Di ba? Ganyang kahuhusay ang ating sandatahan. 5 eroplano at halos 200 piloto at support personnel ang pinadala ng Philippine Air Force dito para hasain sila katuwang ang ibang may mas modernong Air Force gaya ng Australia, Amerika, Germany, United Kingdom, South Korea at Japan. We want to enhance our operational procedures because that is the thing. We want also to validate all those procedures that we have made. At tulad ng sinabi natin mga tol, no, hindi man ganon kamoderno yung moderno na to mga tol, etong ating eroplano. Pero hindi man kasing dami o kasing moderno nung ibang mga bansa. Pero pagdating sa husay ng mga piloto, doon tayo magkakatalo mga tol, 'di ba? Kasi kayang talunin ng 10 ang 300 kung talagang mas magaling yung 10 mga tol. Yan lagi natin tatandaan. So, eto pinaghahandaan natin to mga tol, hindi dahil maikipaggera tayo sa mga bansang alam nyo na, gustong manakop sa atin. Pero ano pang silbi ng Philippine Air Force kung hindi nila paghuhusayan at pagsasanayan yung mga ganyan? So, inuunahan ko na mga tol kasi every time na nagkakaroon ng ganitong klaseng exercises, every time na nagkakaroon ng mga pagsasanay mga tol, ang sinasabi ng ibang mga bansa, naghahanda na ang Pilipinas, sasabak tayo sa gera. Ang sinasabi ng mga anti-Marcos, mga tol, anti-government ng Pilipinas, ang Pilipinas, dinadala tayo sa gera. Ang presidente, dinadala tayo sa gera. Kita niyo yung mga hakbang na ginagawa nila, paghahanda lahat sa gera yan. Totoo naman mga tol, ang mga sundalo, kaya nag-e-exercise yan mga tol, kaya nagsasagawa ng pagsasanay, kasi naghahanda yan sa gera. Kasi walang makakapagsabi kung kailan pwedeng mangyari yun, kung kailan magaganap. Kaya dapat lagi silang handa. Pero kapag ang paghahanda mga tol ginagawa, hindi mo naman pwedeng sabihin sa susunod
eto na papasok na tayo sa giyera, magsisimulan tayong giyera. Hindi pwede 'yun mga tol, 'di ba? Tuloy natin. Kasama ang ilang fighter jets ng Royal Australian Air Force, nagsagawa ng basic fighting maneuver exercise ang eroplano ng Pilipinas. Bagamat aminadong nahuhuli pa rin ang Pilipinas pagdating sa palakasan ng Air Forces, malaking bagay daw ang makasaysayang paglahok natin sa pitch black exercise para maipakita sa buong mundo na kayang-kaya ng mga pilotong Pilipino na makipagsabayan. O, 'di ba? Tulad ng sinabi ko kanina. O doon, moderno naman yung ating eroplano pero hindi kasing modern nung ibang mga bansa at mas nauuna talaga sila. Mas advanced yung kanilang technology mga tol. Pero syempre, kung ang mga piloto natin ay talagang mahusay magpalipad at talagang mahusay pagdating sa ere, talagang kayang-kaya rin natin makalamang about sa bagay na gano'n, 'di ba? Tinawag na pitch black exercise ang taunang pagsasanay sa Australia dahil isa sa mga pangunahing training ang night flying operations o ang paglipad kahit gabi at madilim ang himpapawid. Dito hahasain din ang kakayahan nila sa air interdiction drills o ang pagharang sa mga eroplanong iligal o walang pahintulot na papasok sa airspace. Flying with all these prestigious airports around the world, it will really enhance our operational readiness. Bukod sa Operational readiness, yung sinabi niyang term. Operational readiness kasi kailangan talaga handa. Hindi pwedeng pagdating ng pagkakataon nakakailanganin nitong mga ganitong skills, wala sila, di ba? Kaya kailangan talaga handa. Hindi mo matatawag na Philippine Air Force kung tora-tora lang ang kaya nilang paliparin, di ba? oportunidad na mahasa ang mga sundalo natin, ikinatawa ng organizers ng pitch black exercise ang pagkakataong matuturin sila mula sa mga Pilipinong piloto. Nice. It's a reflection of what the Philippines Air Force might learn from the other nations here, but it's also a reflection of what we'll learn from the Philippines Air Force as well. So as we go through the exercise, it's a fabulous opportunity for us to learn from each other and leave the exercise all being stronger than we started. Alam nyo mga tol, no, darating naman din talaga panahon na mahahabol din natin yung ibang bansa. Hindi man siguro pumantay, pero darating din siguro tayo sa level na nila na meron tayong mas magaganda at mga modernong kagamitan mga tol. No, kailangan lang talaga unti-unti maayos yung sistema natin dito sa Pilipinas. Yung gobyerno mabawasan ng korupsyon. Isa yun kasi sa talagang parang tanikala o parang kadenang nakapalibot sa bansa natin kung bakit hindi tayo makausad eh. Kasi imbis na ibili ng mga pangangailangan, imbis na ibili ng mga bagay na mapapakinabangan ng bansa, tulad nga ng lagi nating nakikita mga tol, napupunta lang yan sa bulsa ng iilan. Normal na senaryo to mga tol yung mga kalsada bubutasin tapos iiwan. Hindi tinatapos mga tol, o di ba? Una-una nakakadagdag yan sa traffic, nakakadagdag yan sa inconvenience mga tol ng mga motorista. At saka isa pa, gagastos ka hindi mo pa tinuloy-tuloy, kinulang yung budget. Bakit? Kasi nga nabulsa na mga tol. Diba? Normal yan, normal. Nakikita natin yan. Bata pa tayo, ganyan na yan. Isang halimbawa pa lang yan mga tol ng makikita nating korupsyon dito sa Pilipinas. Na magpahanggang ngayon ay parang lumang-lumang diskarte na ng iilan mga tol para makakurakot, no? Kita natin talaga yung mga ganyan mga bagay. So yung mga budget na ginagamit yan, isipin mo kung idadali na lang sa ibang mas maraming kapakinabangan sa bawat Pilipino, di sana mas okay pa ang Pilipinas, diba? Napag-iwanan talaga tayo mga tol dito pa lang sa ating paligid sa mga kapitbahay nating bansa Napag-iwanan tayo sa puwersa pa lang, kitang-kita na natin. Iwan na iwan talaga tayo, wala nga tayong submarine diba? Jess, kanina lang ay nagsagawa naman ng fly-past exercise yung mga aeroplanong kalahok sa pitch black doon sa may Mendel Beach, dito pa rin sa Darwin, Australia. Bukas sa publiko yung exercise yan, kaya umabot sa mahigit 20,000 yung mga turista at residente nanood dyan sa exercise na yan, dito pa rin sa Darwin. Jess? Alright mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito? Ako, proud ako, no? Nakikita ko mga tol, ang Pilipinas ay nakakasabay. No, pagdating sa kakayanan, hindi man sa mga kagamitan, pero pagdating sa kakayanan, nakakasabay tayo. O baka nakakahigit pa kung mabibigyan lang tayo ng mas moderno, magkakaroon lang tayo ng mas modernong mga kagamitan, baka mas higit pa yung kakayanan ng mga sundalo natin, di ba? Ngayon, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.